Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, ang ganda po ng topic natin ngayon guys! Pag nag invest po tayo sa Philippine market, hindi po pwede nag invest tayo na para tayo bulag. Don't invest blindly. Kailangan po meron tayong checklist. At pito po ang isi-share ko po sa inyo. 7 power stock checklist. Umpisahan na po natin. Alright. Guys, ang pinakauna ko pong video sa YouTube po, ang title po nun ay Jowa Investing. Kung curious po kayo, panoorin niyo po ulit, i-search po sa aking channel. Pero i-recap ko lang po ng saglit kasi napaka-powerful, napaka-importante na message po. Kaya po yun ang unang-unang video ko po, yung Jowa Investing. I-review ko lang po kayo saglit po, no? Ang mga babae po, no? Ang mga modern po talaga, lalo-lalo sa in modern times, dahil sa hirap po ng buhay, ang mga kababaihan po ngayon, sobra pong mapili bago po sagutin ang isang manliligaw. Napakaraming criteria po. Bibigyan ko po kayo ng konting example lang po. Unang-una po sa lahat, kailangan pumasa kayo sa physical appearance, no, na criteria niya. Ayun, yung itsura ninyo, yung face value po ninyo, yung height, no, minsan ayaw nila ng mga bansot, gano'n, no. Gusto nila maporma, tapos minsan gwapo, height, maporma. Kailangan malinis ka, hindi ka pwedeng dugyot, tapos kailangan mabango ka rin, no. Ayan, yung talagang fresh na fresh ka lagi, gano'n. Galong physical appearance, dapat pumasa ka. Ano pa? Inner qualities mo. Hindi mo pwedeng gwapo-gwapo ka lang sa panahon ngayon tapos makakachamba ka na kagad. Hindi. Kailangan mabait ka. O, tapos ano yun? Alangan wala kayong pag-uusapan sa maghapon. Alangan na tunganga kayo. Kailangan matalino ka. Ang gusto ng mga babae, may natututunan siya pagkausap ka. Ganon ang mga gusto po nila. Ano pa? Ayaw nila ng mayabang. Tapos kailangan pa napapatawa mo sila. Hindi po pwede masyado ka serious. Kailangan may sense of humor ka. Pasado ka na sa physical appearance, pasado ka na sa inner quality, hindi ka pa po sasagutin niya, hindi ka pa pasado. Bakit po? Meron pang criteria po yan. May next tranche na naman po yan. Ano yun? Dapat may pagka husband material ka sa paanong paraan. Kailangan may trabaho ka. Ganun po katatalino yung mga yan. Ano, bale? Pahihirapan mo pag nagkatuluyan kayo, wala kang work, kailangan may work ka. Hitas hindi po sapat na may work, kailangan may pangarap sa buhay, mataas ang pangarap. At hindi lang po sapat na mataas ang pangarap mo, dapat may plano ka. Paano mo aabutin yun? Paano mo po makakamit yung mga pangarap mo? Dapat may ginagawa ka, may plano ka, may ginagawa ka, may effort ka. At higit sa lahat, marunong ka sa finances. Sagot ka na. Hindi pa po. May susunod pang criteria. Ano yun? Kailangan pasado ka sa background. Gusto ka ng barkada. Barkada approve. Ano pa? Yung family background mo dapat maayos, maganda, walang sakit, no? Mamaya, no, yung pamilya mo, hindi may mga problema, mga issue pong ganyan, no? Minsan ayaw po nila yan. Ano pa? Dapat gusto ka ng parents, gusto ka ng mga kapatid. Ganon po kahirap. Dadaan ka sa butas ng karayong bago ka po sagutin ng isang babae sa panahon po ngayon. Ayan po. Kasi po bakit? Siyempre po ang babae, ganito po sila katalino. Long term po kasi sila mag-isip, long-term relationship, no? Ang tinitingnan po nila, possibly, forever po. Forever na po kayong ikikip po niyan. Kaya po ayaw nila na nagkakamali po sila. Kaya gusto po nila dumaan sa pagkasala-salang, pagkarami-raming criteria. Kaya po ang tanong, bakit po pagdating sa pera na pinagharapan natin, pagdating sa investing, minsan wala po tayong criteria, bara-bara po. Ito po ang iniiyak po ni Lodi. Madalas po sa interview po ni Peter Lish po sinasabi niya, bakit daw po ganyan tayo, no? Minsan chismis lang, nag-i-invest na daw tayo agad-agad. Yan po ang nirereklamo po niya. Kailangan po may checklist po tayo. Investing in stocks, para pong long-term relationship po yan. Almost forever po yan. Madalas po almost forever po yan, no? Ang goal po natin, makahuli po tayo ng super strong na stocks na hawakan natin ng matagal at bibigyan tayo ng limpak na pera po. Ganon po, no? Alright, ayan, no? Kasi po ang stocks parang pagjojowa, no? Parang pag-aasawa po yan. Wala pong pinagkaiba po yan. Kailangan po mapili po tayo. Kailangan po may strict na checklist po tayo. Kaya po hinahangaan ko rin po, no? Yung mga kapatid po natin na value investor na YouTuber katulad po nila Investing PH, the PSE Warrior, no? Kasi tinuturo po nila kailangan may checklist po. Pag nanood
kayo ng video nila, may checklist po sila. Kaya pumapasa sa checklist po nila. Ganon din po pag nag-aaral po kayo ng sarili po ninyo, may checklist din po kayo. At yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Example checklist na isi-share ko po sa inyong lahat na po pwede nyo pong gamitin sa inyong stock investing. Ang daming daldal. Diretso na po natin. Number 1 po, lagi ko pong sinasabi po sa inyo guys. Kasi po nakakalimutan na lahat natin madalas po ito circle of competence. Ano po yun? Wag po tayong papasok sa negosyo na hindi natin naiintindihan. Kailangan po nauunawaan natin yung negosyo at alam natin ang pasikot-sikot ng negosyo. Kaya nating unawain. Kaya natin ma-imagine. The name of the game is to avoid mistakes. Hindi po maka-jackpot ang name of the game. Ang name of the game, sabi ni Charlie Munger, is to avoid mistakes. Yun lang daw po ang sikreto nila Munger, nila Buffett. Kaya sila naging bilyonaryo. Ina-avoid daw po nila ang mistake. Hindi talaga sila naghaharap ng jackpot. Mistake, mistake, mistake. Alright. Avoid complex business po. Hindi po lahat ng negosyo kailangan natin pasukin. Pag dinudugo po ang ilong po ninyo, hindi nyo po maintindihan. Hindi po para po sa inyo yan. Kailangan po wag tayo nag-i-invest sa complex business. Avoid po natin ang mga companies na affected po ng volatile commodity prices, no? Hindi, kasi po marami pong mga stocks po, no, na masyado pong volatile ang kanilang commodity prices. For example lang po, no, wag po kayo magagalit po sa akin. Minsan po yung mga mining po, yung minimina po nila, napaka-volatile po kasi po niyan, no? So kayo po pag-isipan niyo po mabuti po ito, no? Yun, stick po saan? Stick to simple consumer staple businesses. Wala po kayo napapansin. Yung mga sobrang expert po ng mga investor po, sila Charlie Munger, sila Peter Lynch, no, lahat po sila ang tatalino po nila, pero sa simple business po sila nag-i-invest. Tapos tayo po na mga pobre, no, na hindi po tayo masyadong magaling, hindi natin abot yung galing po nila, and ang hihirap po na negosyo pinapasok natin. Sila magagaling, simple pinapasok nila. Kaya mas maganda po, simple na lang po tayo, stick to simple consumer staple businesses, no. Number 2 checklist po, evidence-based investing. Kailangan po nag-i-invest tayo with evidence po. Ano po ibig sabihin? Kailangan po may historical po na public financial report. Again, public financial report. Kasi po pag public yung financial report, mapagkakatiwalaan po natin po yan. Kasi protected po tayo ng batas ng gobyerno. Kasi public financial report po ito, no? GG po sila pag hindi po accurate ang reporting po nila, no? And kung hanggat maaari, 3 years financial report, no? Pero sila Warren Buffett, 5 to 10 years ang hinahanap po nila. Siguro po sa atin, sa liit ng market po natin, pwede na natin pagtyagaan 3 years po, no? Ano po ibig ko pong sabihin? Umiwas po tayo sa IPO. Siyempre po yung IPO po na yan, puro projection. Tapos yung past po na mga nire-report po din, hindi naman po public po iyon eh. Although syempre dinidisclose po nila yan po, no, sa prospectus po nila, pero mas maganda pa rin po mag-antay po muna tayo, no? Alright, ano pa po? Umiwas po tayo sa mga company na revenue. Marami po na company nagpapalis po pero hindi pa po sila kumikita. Nung pumasok po si Dito, hindi pa po sila kumikita. Nung pumasok sila SPNEC, hindi pa po sila kumikita. Umiwas po tayo sa mga company na wala pa pong sales, so nagpalis po sila kasi po wala po tayong evidence masyado na kukut-kutin. Alright, number 3 po, debt level, utang. Okay, no? Kasi po, debt can kill a company. Paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, debt can kill a company. Kasi po, when times are tough, company with high debt suffers. At pag nag-suffer po yan, mararamdaman po natin ang pain and agony. Hindi po tayo makakatulog at araw-araw po umiiyak po tayo pag nakikita natin yung pula sa ating portfolio. We need to draw a line kung anong debt level ang comfortable po tayo, no? Ang suggestion ko po, debt to equity ratio of 0.5 and below. Very, very good criteria na po ito, no? Lalo-lalo na po sa atin, no, na mga hamak na retail investor lang po, no? Please, magkaroon po tayo ng humility as investor, no? Wag po masyado tayo sa matataas ang utang, debt to equity ratio of 0.5 and below. At kung nararamdaman po natin na medyo advanced na po tayo, no, siguro po maximum na po ang 1, debt to equity ratio of 1. Wag na po tayong lalagpas po.
dyan, no? O, ano pa po ang titingnan po natin? Interest coverage ratio. Ano po ibig sabihin interest coverage ratio, no? Yung kailangan pong bayaran na interest sa mga utang-utang po, dapat kayang-kaya pong bayaran po, no? 10 folds po ng operating income, no? Interest coverage ratio of greater than 10, no? 10 or above 10. I-discuss po natin lahat ng mga debt metrics po na to in a separate video. Pero sa ngayon po, interest coverage ratio, minsan makukuha nyo po ito sa Morningstar. 10 and above is a very good criteria na po. Again guys, nakakatatlong criteria na ako. Wala po ba kayo napapansin? Wala pa po tayo sa criteria ng kikitain. Ano pong ibig ko pong sabihin? Priority po ang defense sa investing. Priority po ang defense bago ang offense. Bakit ko po pinakita ang picture ni Tim Cone? Kasi po, inis na inis ako sa coach po na ito. Kasi po, Hinebra fan po ako noong 1990s. Kaya lang po nung pumasok ito si Tim Cone, nag-coach po to ng Alaska. Siya po ang nag-imbento na i-prioritize ang defense bago ang offense. Kaya po pagkarami-rami nilang championship, ang daming championship ni Tim Cone, lalo-lalo na po noong 90s. At lagi niya pong tinatalo ang Barangay Hinebra, kaya umiiyak po talaga ako. Pero ang natandaan ko po, kapag ikaw po ang una mong iniisip, laging defense muna, defense, mas malaki po ang chance mag-champion po tayo sa stock investing. Nakukuha po ba natin? Taas ang paa. Alright! Number 4 na po tayo. Good business. Kailangan po maganda ang business. Ito po mga realization ko po, no, sa mga late po na mga videos na nagagawa ko po. Syempre natututo po tayo, kaya kino-compile po natin ang ating pong learning. Good business. Never invest in a lousy business. Mga Cebu Pacific, mga ganyan. Ay, wag po kayo magagalit po, no? Wag po kayo magagalit. Wag po kayo mag-i-invest sa mga lousy business. Ano ibig sabihin ng lousy business? Malakas lumamon ng kapital pero maliit ang kita. Ang laki-laki ng kapital, ang liit po ng kita. Tapos yung competition pa, grabe, pitpitan ng kamay. Wag po ganon. Wag po tayo mag-invest sa ganon. Invest po in a strong business. Strong business. Bakit ako nagpakita ng picture ng chocolate? Kasi po si Warren Buffett, dito po siya kumita ng malaki. Dito po sa See's Candy. Kasi po nabili niya po yung business po na See's Candy. Nabili niya yung buong company for I think $24 million, no? And yung last na narinig ko po, parang cumulatively ang kinita daw po ni Warren Buffett throughout the decade sa See's Candy is 1.7 billion. Parang ganun po, or almost $2 billion. Imagine mo, 24 million yan nabili. As ang kinita niya nasa 2 billion. Bakit po? Strong business ang See's Candy. Konti lang ang kapital na kailangan pero malaki ang kita. Kasi yung mga gamit panggawa ng chocolate, mura lang po yung mga gamit po na yan. Hindi naman po high-tech na business ang chocolate. Diba paano, gasino lang naman po magluto ng chocolate. Kesa po gumawa ng eroplano. Mas mahirap po gumawa ng eroplano. Mas mahal ang eroplano kaysa gamit ng chocolate. Pero yung kita sa chocolate, ang ganda po. Kaya strong business po ang chocolate po ni See's Candy. Yun, dapat po ang tinitingnan natin, mataas ang return on invested capital. Hanggat maaari po, tingnan po natin, no, minimum of 10%. 10% and pataas, yun po ang ating kakagatin po. No, alright, ayan po. Number 5 po, dapat increasing po ang revenues and profits. Tingnan po natin, dapat po nag-i-increase po ang revenues and profits ng ating pinapasukan na stocks po, no? Hindi po sapat na strong ang business, na maganda ang business. Dapat po nagagamit at na-utilize po ang pagiging maganda ng business po. Halimbawa po, anuhin po natin ang strong business. Pero for some reason, stagnant yung company, hindi gumagalaw. 5-10 taon na walang nangyayari sa company. Hindi lumalago, hindi lumalaki. Baka po kasi yung management po may problema. Or baka po yung industry po niya is dying or na-disrupt po. Halimbawa lang po, no, bibigyan ko po kayo ng example po. Si GMA7, wonderful business ko, konting kapital, ang laki po ng kinikita. Kaya lang po, syempre nadi-disrupt po sila with all the technology na pumapasok po ngayon, no? Na kinocompete po sila, nahihirapan po, nadi-disrupt po kasi, nadi-disrupt. Hindi naman po mamamatay po yan. Kaya lang syempre they are getting disrupted with something better, with something newer. Eh, ganun po talaga. Ang hirap po niyan, no? Or sometimes minsan may ang mga stocks po, hindi po okay ang management. Natapat po na hindi okay yung management. Ano po magagawa po natin? So iiwas na lang po tayo sa mga ganun po, no? O number 6
po, dapat po ang stock na pinapasok natin na may maintain ang profit margin. Guys, lagi po sinasabi po sa inyo, hindi lang po debt or utang ang pumapatay sa companies or stock. Competition din po, pinapatay po ang stock. Kapag ang margins po ng company ay bumaba, yung profit, yung tubo niya bumaba po, sign po na naapektuhan po yan ng competition. Kaya po lagi po sinasabi sa atin na Warren Buffett, gumawa na rin po ako ng video po na ito invest in companies with moats. Dapat po may competitive advantage. May advantage ka sa kakompetensya mo, hindi ka masasagasaan ng kompetensya mo. Magsusurvive ka at magta-thrive ka at lalago ka pa kahit na may competition na dumating. Bibigyan ko po kayo ng example po. Halimbawa po, nagtayo ka na yung barbecuehan po sa kanto. Ang tumutubo po kayo, halimbawa ang puhunan nyo 10 piso. Tumutubo kayo 5 piso, 50%. Tinabihan kayo ng mga nagbabarbecue, nakita ang ganda-ganda ng benta ninyo, tumabi! Ang daming tumabi na barbecuehan sa'yo tuloy, nagtayo, 5 barbecuehan. Ano mangyayari po sa inyo? Ibababa mo ang presyo mo kasi ang dami nyo na nagtitinda ng barbecue. Ang dami nyo na nagtitinda ng barbecue. So yung 5 pisong tubo mo, baka maging 2 piso na lang. Di dati 50%, naging 20% na lang nakukuha ninyo po. Yun po ang sinasabi ko po na sign ng competition pag lumiliit po ang ating profit margin. Pero pag may sinasabi po tayong halimbawa, meron po tayong moat, meron tayong competitive advantage, kahit po may tumabi po sa inyong barbecuehan, pero kung sa'yo pa rin bumibili yung mga customer ayaw bilhan yung iba, hindi ikaw may competitive advantage, matitake advantage mo pa rin, mataas na profit margin. Maliwanag po ba? Alright! Number 7, last but not the least, lagi po sinasabi ni Terry Smith, don't overpay. Huwag po magbabayad ng mahal kasi po, kailangan mabili po natin ang isang stock at a sensible price. Kung maaari, cheap, mura natin mabili. Kung hindi, fairly valued, basta strong ang business po. Ayun. Kahit anong ganda po kasi ng company, lahat po ito sinasabi po. Mapunta po tayo kay Howard Marks, mapunta po tayo kay Terry Smith, mapunta po tayo kay Warren Buffett, Charlie Munger. Yan po sinasabi po nila. Kahit anong ganda ng company, kung mahal natin mabibili, pwede po tayong hindi kumita or even malugi po tayo po dyan. And valuation po, very, very important to. Dito papasok ang valuation. But this is a topic, na dire-diretso po natin itatopic. Itatopic din po ulit natin to, yung valuation po. Huminto po ako for a long time pero itutuloy po natin ang valuation po, Ayan. Pag pumasa po sa ating criteria ang stock po, pumasa po, strong, ganyan, debt level, everything na nakita po natin pasado, hindi lang siya pumasa sa ating price, wala pong problema. Ang gagawin po natin pag ganun, watchlist po natin. Pag gusto na po natin siya, crush na po natin siya, para mahal mo na po siya, antayin mo po na mawalan siya ng jowa bago mo ligawan. Parang ganon. Parang ganon. Antayin mo magmura muna yung stock. Huwag padalos-dalos. Antayin po natin na maging sensible ang price niya. Abangan natin, bumaba ang price po niya. Magkaroon ng dip, magkaroon ng opportunities. Bago po natin pasukin, bago natin tirahin yung stock po na yan, bago natin bilhin. Yun lang naman po ang bilhin po natin in today's video. Review lang po ito ng pagkarami-rami ko pong video na paulit-ulit ko rin po sinasabi po sa inyo, Pag nag-i-invest po tayo, kailangan may criteria po tayo, guys, Hindi po pwedeng bara-bara po tayo. Hindi pwedeng bara-bara buy. Kailangan may guide po tayo, May guide, Circle of competence, evidence-based investing, debt level, good business, increasing revenues and profits, maintain profit margin, and don't overpay. Disclaimer lang po, general education and entertainment lang po ito, Please do your own research bago po kayo gumawa ng any investing or financial decision. Ako po isang amateur investor lang po, Dal ko lang po ito. Bahala po kayo sa buhay po ninyo, Doon po sa mga professional kayo makinig po lagi. Alright. Okay, yun lang po. Salamat po lagi sa support po ninyo, Sobrang na-appreciate ko lagi ang ating mga kwentuhan. Salamat po, guys. God bless po. Happy investing. Bye-bye.